So, continuation ng post doon sa journey ko sa patungong Japan. So, that before, inano ko po yung mga pinagdaanan ko sa pag-aaral sa Sakura Language School. Ngayon naman po, natapos na yung aming 4 months na pag-aaral, ano lang po kami doon sa aming dormitory. Bakit? Kasi that time po, 2020, March 2020, kasagsagan po yun ng pandemic. So, nung araw po na yun, taon po, nakakakaba po talaga. Kasi, parang lockdown na po siya, nag-start na po siya ng lockdown. Parang takot ka kasi makaalis ka ba o hindi. So, meron na po kaming schedule noon na flight. Kaso nga lang, kinancel. Hindi po daw ituloy. Kasi, yun nga, may problem nga po. Yun, sa ano na po kami noon, kasi ilang araw na po kami, 2 weeks na po kami noon. Nag-aantay. Nakakakaba po talaga. Wala na nga po yung last na requirements o from school. Nakakailanganin. Hindi na po talaga yun na ano namin, na nagawa namin. So, nandun lang po talaga kasi bawal po talaga lumabas. So, nandun lang po talaga kami sa loob ng dormitory. Walang budget, naghirap po talaga. So, ginawa po namin, nag-antay po kami. So, yun nga po, sinabihan po kami, tinawagan kami na cancel po yung aming flight sa una. Pero, kumuha naman po agad ng another flight schedule yung agency po namin. Ayun nga po, napalipad po kami. So blessed, so lucky, sa kasagsagan ng lockdown, nakaalis po kami. So, that was way back March 20, 2020. Then nga po, nag-travel po kami, mga lunchtime po ata yun. Then nakarating po kami ng gabi sa Japan. So, around 4 hours or like that. So, mga dumating kami nung time na yun is 7 PM. So, pagdating namin, nagsuot lang po kami ng jacket. As in, yung normal jacket lang po nang bigay ng school o ng agency, which is maroon. So, yun yung sinuot namin. Hindi naman po namin alam na sobrang lamig pala doon. Galing kami sa mainit na panahon na yun. That is March sa Pinas. Nung dumating kami ng Japan is malamig pa talaga doon. Kaya nangangatog kami nung pagdating namin. Kinuha kami ng dami-dami pa naming bit-bit. Kasi dalawang 20 kilos at saka 7 kilos nun. Aside from your backpack pa, personal. So dami-dami ng bit-bit, lalo na ako. Oh my God, nagbit-bit pa talaga ako ng bigas. Alam niyo lang. Giniginaw kami kasi naka-jacket lang. Manipis pa naman yung jacket na yun. Yun, giniginaw kami. So, pinick up kami from airport. Dumating kami noon sa Narita Airport. Sa pinakamalaking airport doon sa Japan. Dumating kami noon, sinundo kami ng Pinoy at saka isang Hapon, which is yung in charge namin. Dinala po kami doon sa Kibo. Doon din po yung school namin. So, meron din kaming bahay doon na pinagstayhan for 1 month. So, bago pa pala makapag-start ng work sa company mo, kailangan mo pa talagang mag-aral ng 1 buwan ng Nihongo doon sa Japan. Doon kami natulog, doon kami kumain, syempre. So, for 1 month, nag-aral po kami doon sa Kibo International School. Then, sa school na yun, marami ka pong makikilalang mga foreigners din na nag-aaral doon sa school na yun. Trainee din po. So, marami po akong na-meet na mga friends, Myanmar, Cambodian, Indonesian. Marami po talaga sila. At saka, ang gagaling magsalita ng Nihongo. Ano naman po. So, yun po. Pati yung mga classmates namin doon sa Japanese Language School, nakikita po namin din sila. So, meron din paalis na, patapos na yung 1 month na aral. Kami, papasok pa lang, bago pa lang po. So, doon po sa school na yon, tinitrain na po kami ng mga Japanese. Japanese po talaga, nakakakaba. Nitrain po kami ng mga Japanese noon
Ganon yung, ito ang mga rules nila, lalo na sa cleaning, lalo na sa paano pagtapon o segregate ng mga basura. Marami po kami tutunan doon. Nga po, yun yung journey ko doon nung pagdating namin sa Japan. So, after pala ng 1 month, yun po, kinuha kami. At saka, dinala na kami sa aming titirhan for 3 years na bahay. Yun nga po, na-transfer na po kami sa Nerima, Tokyo, Japan. Ayun lang po for today. Mga kabayan, gusto niyo po magpunta ng Japan? Come and apply. Bye! Hi, Kachulis! Please like and subscribe!